Isang maliit na bangkang Pilipino laban sa higanteng barko. Tubig na parang bala, mangingisdang sugatan. Ang laging talong, hanggang kailan matatahimik ang Pilipinas sa sarili nitong dagat? Magandang araw mga kababayan. Sa video na ito tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit at pinakasensitibong issue sa politika ng Pilipinas ngayon, ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Marahil ay paulit-ulit mo nang naririnig sa balita ang banggaan ng barko ng Pilipinas at China, water cannon attacks, mangingisdang Pilipino na nasaktan, at mga pahayag na tila walang katapusan. Bakit ba ito nangyayari? Bakit parang walang katapusan ang banggaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Kailan tatantanan ng China ang Pilipinas sa karagatang angkin niya? Bago tayo magpatuloy ay nais ko lang ipabatid sa inyo na ang video na ito ay ginawa para sa informasyon at edukasyon lamang. Ang mga detalye ay mula sa mga mapagkakatiwalaang ulat at pampublikong kaalaman. Wala itong layuning manira o manghikayat ng galit laban sa alinmang bansa. Layunin lamang nitong ipaliwanag ang konteksto ng issue upang mas maunawaan ng publiko. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng mas malaking South China Sea, isang dagat na napakahalaga sa buong mundo. Dito dumadaan ang bilyong dolyar na kalakalan at dito rin matatagpuan ang mayamang pangisdaan, langis at natural gas. Ayon sa international law, may karapatan ang Pilipinas sa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin nito na tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ. Ngunit ang problema, inaangkin ng China ang halos buong South China Sea gamit ang tinatawag nilang 9-dash line. Sa kanilang mapa, halos burahin ang hangganan ng Pilipinas at iba pang bansa. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa isang international arbitration case laban sa China. Ayon sa desisyon, walang legal na basihan ang 9-dash line ng China. Pero kahit malinaw ang desisyon, hindi ito kinilala ng China. Dito nagsimula ang mas madalas na tensyon sa West Philippine Sea, katulad na lamang ng pagharang sa mga Pilipinong mangingisda, pag-escort ng malalaking barko, pag-pressure gamit ang water cannons, at minsan, aktwal na banggaan ng sasakyang pandagat. Sa likod ng politika at diplomasya, may tunay na taong nasasaktan, ang mga Pilipinong mangingisda. Sila ang unang humaharap sa panganib, sila ang tinatamaan ng water cannon, sila ang nawawalan ng bangka, kita at minsan buhay. Para sa kanila, hindi ito usapin ng geopolitics, ito ay usapin ng pagkain sa mesa at kaligtasan ng pamilya. Bakit hindi ito madaling solusyonan? Una, malakas ang China sa militar at ekonomiya. Ikalawa, ayaw nilang umatras sa kanilang inaangkin. Ikatlo, ang Pilipinas ay kailangang mag-ingat upang maiwasan ang digmaan. Kaya ang ginagawa ng gobyerno ay kombinasyon ng diplomasya, paglalantad sa international community, pakikipag-alyansa sa ibang bansa at pagprotekta sa mga sibilyan hanggat maaari. May tatlong posibleng direksyon ang sitwasyon. Una, mas matibay na diplomasya at tuloy-tuloy na paggigitit ng batas. Pangalawa, mas malinaw na proteksyon sa mga mangingisda. At panghuli, mas matinding tensyon kung lalala ang banggaan. Ang tanong, hanggang saan ang kayang ipaglaban ng bawat panig? Ang West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa dangal, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Ngayon, ikaw ang tanungin natin. Dapat bang mas maging matapang ang Pilipinas? O sapat na ang diplomasya? I-comment ang iyong opinyon. I-like at i-share ang video na ito para mas maraming Pilipino ang makaunawa sa issue na ito.